Sa CCTV footage na ito ay makikita ang isang lalaki na lumalabas mula sa isang bahay ng bandang mga hating gabi. Bitbit niya ang isang puting laundry basket habang naglalakad sa madilim na kalsada. Maya-maya ay lumiko siya sa likod ng isang smoke shop at tuluyang nawala sa kamera. Noong oras na yun, walang nakakaalam kung ano ang laman ng basket. Pero kinabukasan, may isang construction worker na makakakita ng isang bagay na yayanig sa buong komunidad. Bandang 1:00 naman ng hapon kinabukasan ay makikitang dumating si Heidi Noel, ang ina ni Lisa Dodds sa apartment ng kanyang anak. Si Lisa Dodds ay isang 22 anyos na dalaga at 8 buwang buntis. Mahigit 15 oras na daw mula nang huli silang magkausap ng kanyang anak at walang sagot o text si Lisa sa kanya. Kinutuban daw siya ng mabigat kaya nagtungo ito sa apartment at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pagpasok niya sa loob ay 2 minuto lang ang lumipas ay lumabas ulit ito at makikitang nanginginig, namumutla at tila walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan dahil sa sigaw nito at ang mukha ni Heidi ay puno ng takot at pagkagimbal. Tumawag si Heidi sa 911 at inilarawan ang karumal-dumal na eksenang bumungad sa kanya. Ang kanyang anak na 1 buwan na lamang sana ay manganganak na ay walang awang pinaslang at nawawala din ang kanyang ulo. Sa videong ito ay susundan natin ang huling oras ni Lisa Dodds, ang gabing puno ng misteryo, takot at kasamaan. At bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa aming channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaso at misteryong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Si Lisa Dodd ay ipinanganak sa Alton, Madison County noong Agosto 14 taong 1999. Bata pa lang siya ay halata na ang kanyang talino, sigla at malasakit sa mga hayop. Noong ika-10 kaarawan niya ay nag-organisa siya ng fundraiser para sa Riverbend Humane Society, isang lokal na animal shelter sa Jerseyville na hindi pumapatay ng mga hayop. Doon pa lang ay makikita mo na kung gaano siya kabait at may malasakit. Habang lumalaki, dala-dala pa rin niya ang ugaling iyon. Pagtuntong ng taong 2017 ay nagtapos siya sa Jersey Community High School at nagsimulang magtrabaho sa Dairy Queen. Kilala siya ng mga suki bilang isang masigla at palakaibigang server. Laging may ngiti at laging handang tumulong. Si Lisa ay nagtatrabaho upang makaipon at tuparin ang pangarap na pumasok sa larangan ng medisina kagaya ng kanyang ina. Pero pagsapit ng taong 2022, si Lisa ay nabuntis. Isang batang babae ang kanyang dinadala at sa oras na nangyari ang krimen ay siya ay 8 buwang buntis. Wala pa silang napipiling pangalan ng bata pero tinatawag muna nila itong Baby Bean. Excited ang kanyang buong pamilya sa nalalapit nitong pagsilang, ngunit sa likod ng masayang ngiti ni Lisa ay may mabigat itong dinadala. Siya ay nasa on and off na relasyon kay DeAndre Holloway, isang kaedad niyang lalaki mula rin sa Illinois. Hindi malinaw kung paano sila nagkakilala pero halos 2 taon na silang magkarelasyon at nagsasama sa iisang bubong. Ayon sa kapatid ni DeAndre, si PJ, matagal na itong may problema sa paggamit ng bawal na substance at ito ay may magulong buhay din sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, napasok si Lisa sa ganitong uri ng pamumuhay. Isang dating boss din ni Lisa sa Dairy Queen ang nagsabing umabot sa puntong naging palaboy ang magkasintahan. Nakatira sila sa tent malapit sa Lake Litchfield at noong pagsisimula ng taong 2022, lumipat sila sa isang apartment sa Alton pero kahit may bahay na, hindi pa rin naging maayos ang takbo ng kanilang relasyon. Ayon sa mga nakakakilala kay Lisa ay madalas silang mag-away at may pagkakataong lumalabas siya ng bahay na may mga pasa at itim ang paligid ng mata. Ito'y mga senyales ng paulit-ulit na pananakit at pang-aabuso. Isang babaeng puno ng pangarap at kabutihan, ngunit unti-unting nadadala sa isang relasyong puno ng takot, sakit at panganib. Ngayon ay dumako tayo sa araw na pinangyarihan ng krimen. Si Lisa na halos manganganak na at may mabigat na pinagdaraanan ay labis na stress noong gabing iyon. Bandang 9:00 ng gabi noong Hunyo 7, nag-text siya sa kanyang inang si Heidi dahil
nag-aalala siyang umalis si DeAndre dala ang ilang damit at tila sinadyang hindi na bumalik. Sumunod pa niyang mensahe sa kanyang ina ay parang iiwan na daw siya. Sinubukan ni Heidi na pakalmahin ang anak pero matagal na rin siyang nag-aalala sa relasyon ni Lisa kay DeAndre kaya sa isip-isip niya ay baka ito na ang tamang pagkakataon para makawala ang anak sa gulo. Sabi naman ni Heidi sa text ay kung ito daw talaga ang nakatadhana ay buti na lang daw at hindi ito nauwi sa gulo o pananakit. Sumagot naman si Lisa at sinabi niya na hindi pa rin daw niya kayang tingnan sa ganong paraan ang kanilang sitwasyon. Tinanong siya ni Heidi kung may nabanggit ba si DeAndre na pupuntahan o kung may iba siyang plano at sagot ni Lisa ay wala raw at parang ang weird lang daw ng araw nila. Habang patuloy silang nag-uusap, inamin ni Lisa na nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at dahil sa sobrang bigat ng loob, nasaktan niya ang sarili niya gamit ang pang-ahit. Sinabi pa niya sa ina na gusto na daw niyang tapusin ang lahat dahil parang wala itong nagagawang tama sa buhay. Sa pakiramdam ni Heidi ay sa puntong iyon ay malinaw na pareho silang nasa delikadong kalagayan. Ang relasyon nila ay parang isang bomba na anumang oras ay pwedeng sumabog. Sa huli, nagawa ni Heidi na pakalmahin ang anak. Ipinaliwanag niya na ang sobrang stress ay makakasama hindi lang kay Lisa kundi pati sa bata sa sinapupunan nito. Dahil dito ay nagpasya si Lisa na magpahinga na lamang. Ngunit kahit nakahiga na, hindi pa rin siya mapakali. Bandang 1:30 ng madaling araw ay lumabas siya at nagmaneho ng halos kalahating oras. Siguro upang maibsan ang bigat ng kanyang iniisip. Kinabukasan, 7:00 ng umaga ay nag-text ulit siya sa kanyang ina at sinabing wala pa rin si DeAndre. Sinubukan pa rin niyang ituloy ang kanyang araw at naglabas siya ng uniform para sa kanyang shift sa trabaho na parang walang nangyayari. Pero sa loob-loob niya ay ramdam niyang may mali. Sinabi na lang nito sa kanyang sarili na babalik din si Andre. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang makipag-ugnayan sa pamilya ni DeAndre kabilang na kay PJ. Sinabihan naman siya ni Heidi na pwedeng tumawag na lang siya sa pulis o kay Joe kung may napapansin itong kakaiba sa CCTV cameras. Pero ilang oras bago maghating gabi noong Hunyo 8, nagsimula ng lumabo ang lahat. Ayon sa CCTV footage, nakita si DeAndre na umalis kasama ang kanyang tiyuhin na si Marty, kapatid ng kanyang ama noong Martes ng gabi. Dahil may mga nakakabit na security camera sa paligid ng apartment, tinawagan ni Lisa ang kanilang landlord. Nakiusap siya na balikan ang footage para makita kung lumabas nga ba si DeAndre at nang suriin ito, tama ang hinala niya. Bandang 6:24 ng gabi nang makitang umalis si DeAndre kasama ang kanyang tiyuhin papuntang St. Louis. Pero kahit malinaw na umalis siya, walang nakahinga ng maluwag. Ayon kay Lisa, dapat ay ibabalik siya ng kanyang tiyuhin bago mag 10:00 ng gabi at tatawag muna ito, pero lumipas ang oras at hindi siya nakabalik. Si PJ, kapatid ni DeAndre, ay natulog ng maaga noong gabi ng Hunyo 8 habang si Lisa naman ay nakatanggap ng kakaibang mensahe bandang 8:00 ng gabi mula sa tiyuhin ni DeAndre. Ang sabi daw nito ay ihahatid daw niya si DeAndre pabalik dahil ayos na ang lahat. Hindi maganda ang kutob ni Heidi. Hindi niya gusto kung paano tinatrato ni DeAndre ang kanyang anak, lalo na ngayong 8 buwan ng buntis si Lisa. Kaya nagbabala siya kay Lisa, ngunit binaliwala ito ni Lisa. Sa kabila ng lahat, sumakay siya sa kotse at pinuntahan si DeAndre. Maya-maya sa CCTV, makikita silang sabay na dumating sa apartment bandang 9:11 ng gabi. Habang nasa kotse ay nag-text pa si Lisa sa kanyang ina. Ayon sa kanya ay sinusubukan daw niyang intindihin ang lahat at hindi niya alam iyon na pala ang huling mensahe na maipapadala ng kanyang anak. Iyon din ang huling pagkakataon na makikita siyang buhay sa CCTV footage. Bandang 10:49 ng gabi ay nag-text pa si Heidi at tinatanong kung okay lang siya, ngunit wala na itong sagot dahil sa mga oras na yon, maaaring patay na si Lisa. Mula roon, tahimik ang mga sumunod na oras sa CCTV. May ilang kapitbahay na pabalik-balik pero si Lisa at DeAndre ay hindi na muling nakita pa. Hanggang 11:57 ng gabi ay lumabas si DeAndre, bitbit niya ang puting laundry basket. Tumigil siya sa tabi ng kotse ni Lisa at tila hindi makapasok dahil nakalimutan niya ang susi. Mapapansin ding nagpalit siya ng damit. Ngayon ay nakaitim na ito ng sapatos at may takip na ang mukha. Bumalik siya sa loob ng apartment at pagkalipas ng
ng ilang minuto ay lumabas muli, dala pa rin ang laundry basket. Lumakad siya palabas ng bahay papunta sa likod ng isang smoke shop kung saan may dumpster. Mula sa CCTV ng kalapit na negosyo, makikita ang natitirang bahagi ng kwento. 12:01 ng madaling araw, makikita ang puting laundry basket na itinapon sa dumpster kasama ng ilang piraso ng damit. Ngunit ayon sa mga pulis na dumating kinabukasan, ang laman ng basket na yun ay ang ulo ni Lisa. 2 oras matapos iyon ay nawala na rin ang kotse ni Lisa sa parking lot. Nalaman ng mga investigador na pumunta si DeAndre sa bahay ng kanyang ina. At mula roon, nagsimulang mabuo ang isa sa pinakakarumal-dumal na kaso na yayanig sa buong komunidad. Noong umaga ng Hunyo 9, bandang 2:30 ng madaling araw ay dumating si Andre sa bahay ng kanyang ina. Balisa ito at pawis na tila may malaking problema. Ayon kay PJ na kapatid niya, kumakatok ito ng malakas sa pinto at paikot-ikot sa labas na parang may hinahabol o tinatakasan. Sa loob ng bahay ay nagulat naman ang lahat sa biglaan niyang pagdating sa ganong oras. Hindi niya kasama si Lisa pero ang dala niyang kotse ay pag-aari ni Lisa. Kinabukasan, bandang 10:00 ng umaga, 3 oras bago madiskubre ni Heidi ang bangkay ng kanyang anak ay nakita ni PJ si DeAndre sa banyo. Nakabukas ang pinto at nandoon din ang kanilang lola na nakatayo sa may bungad. Nang sumilip sila ay nakita nilang ginugupit ni Andre ang sarili niyang buhok, ang mga dreadlocks na ipinagmamalaki niya at 2 taon na niyang inaalagaan. Tinanong siya ni PJ kung bakit niya yun ginugupit at ang tugon niya ay para lang daw sa panibagong simula, ngunit halatang sa kilos niya ay ito ay sobrang kinakabahan, nanginginig at hindi mapakali. Para kay PJ, malinaw ang dahilan na parang may ginawa itong mali. Pagkatapos magupit, naghugas siya ng buhok at nagpaalam sa kanyang ina na maliligo. Humingi siya ng bagong damit kaya binigyan siya ng gray na sweatpants at t-shirt. Nang matapos siyang maligo ay dinala niya palabas ang mga dating damit at inilapag sa tabi ng bangketa kung saan naroon ang basurahan. Pagbalik niya sa loob ay nakipagkwentuhan sandali habang nagluluto naman ang kanyang lola ng almusal. Tinanong siya nito kung gusto niya ng pagkain at tumango siya. Pagkatapos, lumabas siyang muli at itinapon sa basurahan ang mga damit na dala niya mula sa labas. Habang ikinukwento ito ni PJ sa mga investigador ay malinaw ang mga detalyeng wala na si Lisa. Pero dala ni DeAndre ang lahat ng gamit nito, pati ID, debit card at mga susi. Ang lola ni DeAndre ang unang nakapansin na tila kakaiba ang kilos ng kanyang apo ng gabing iyon. Tahimik itong dumating at tila may mabigat na iniisip. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang ID at debit card na pag-aari daw ng kanyang kasintahan. Ibinigay niya ito sa kanyang lola at tinanong kung bakit nasa kanya iyon, ngunit nanatili lang itong tahimik at walang ekspresyon sa mukha na parang lutang at hindi alam kung anong ginagawa. Maya-maya, inabot pa ni DeAndre ang 2 susi. Nang tanungin kung saan galing ay mahina niyang sagot na nakita raw niya iyon sa lupa. Ngunit nang usisain pa kung saan banda ay wala na siyang maisagot. Para siyang kaluluwang pagod, walang direksyon at walang lakas na ipaliwanag ang totoo. Tinanggap ng lola ni Andre ang lahat ng yon at nagpasya na siya na lang ang magbabalik noon sa may-ari. Tumango lang si DeAndre at wala itong imik. Bandang tanghali naman ay umalis si DeAndre sa bahay nang walang malinaw na paalam kung saan siya pupunta. Ang sabi lang niya ay magpuputol lang daw siya ng damo, pero nang tanungin kung saan iyon ay ang sagot niya ay ganun pa rin. Pagkatapos ay umalis siya at naglalakad lamang at hindi nagdala ng kahit anong sasakyan. Habang lumilipas ang oras, unti-unting lumilinaw na tila may tinatago si DeAndre. Pinapalitan niya ang kanyang mga damit, itinatapon ang iba sa basurahan para hindi na siya agad makilala. Bitbit niya rin ang ilang mga damit ni Lisa. Ang mga iyon ay ipinasa pa niya sa kanyang lola para itapon o itago. Sa labas naman ng bahay ay nakaparada naman ang kotse ni Lisa na may karatulang for sale na nakasulat sa bintana nito na parang walang nangyari. Ngunit habang mas sinusuri ang bawat kilos ni DeAndre, mas nagiging malinaw ang katotohanan sa likod ng gabing iyon. Isang katotohanang alam na ng ina ni Lisa mula pa nung una at hindi niya kailangang mahuli sa akto si DeAndre para maramdaman kung ano ang ginawa niya. Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng apartment ni
nila noong gabing iyon. Mula 9:11 p.m. nang pumasok silang dalawa hanggang 11:57 p.m. nang muling lumabas si DeAndre, narinig ng mga kapitbahay sa ibaba ang lahat. Ilang araw na raw silang nag-aaway at hindi na yun bago. Malalakas na sigawan, mga kalabog sa dingding at minsan napilitan pa silang tumawag ng pulis dahil parang may binabagsak o ibinabato sa loob. For the past few days, they've been arguing, and that's nothing new. Okay. They fight, like they used to fight all the time, and it would be loud fighting, and we actually had to call the cops on them before, Okay. because I don't know who it was, but somebody picked something up and slammed it against the wall. We assumed it was one of them throwing each other. Pero noong gabi ng Hunyo 8, iba ang lahat. Pag-uwi ng isa sa mga kapitbahay galing trabaho bandang 9:30 ng gabi, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng apartment at hindi yon karaniwan. Ilang sandali pa, narinig niya ang parang pigil na sigaw at ungol ng taong nasasaktan ngunit tinatakpan ang bibig. Bandang 9:45 o 9:50 p.m., lumakas daw ang mga sigaw. May mga 5 o 6 na malalakas na kalabog. Bawat isa ay mas mabigat at mas marahas kesa sa mga nauna. Nang tanungin kung anong tunog yon, ang sabi ng saksi ay parang nagtataga ng kahoy. Sunod-sunod daw yon at mabibigat at may ritmo. Pagkatapos noon ay matinding katahimikan. Wala ng sigaw, wala ng kalabog at ang lahat ay tila biglang natapos. Hindi nila alam na ang mga tunog na yon ang mismong sandaling pinupugutan na pala ng ulo si Lisa. May narinig pa silang lumabas ngunit hindi nila nakita kung sino. Natakot silang sumilip pero ilang minuto ay bumalik ulit ang taong iyon sa loob. Sa kaba, tinext ng kapitbahay ang landlord at sinabing kakaiba ang nangyayari. Tinawagan ng landlord si Lisa pero wala daw sumasagot. Nagkasundo silang tatawag na lang ng pulis kapag may narinig pa sila uli. Dahil sa mga ebidensyang nakalap ay bandang 9:30 p.m. noong Hunyo 9, nagsagawa ng search warrant ang mga pulis sa bahay ni DeAndre. Sa basurahan sa labas, natagpuan nila ang mga damit na suot niya sa CCTV footage pati na ang mga dreadlocks niya na nakabalot sa toilet paper. Ngunit hindi pa rin nila nakikita si DeAndre. Hanggang 1:45 ng madaling araw ng Hunyo 10, nakatanggap ng tawag ang mga investigador mula sa pulisya ng Gillespie, Illinois. Mayroon silang hinuli noong hapon na isang John Doe na nakalaunan ay nakilalang si DeAndre Holloway. Habang naghahanda pa sana ang Alton Police Department para sa malawakang manhunt, sa Illinois ay naaresto daw si DeAndre dahil sa pagdadala ng cannabis. Sa kulungan, halatang balisa siya at naglalakad pabalik-balik, paulit-ulit na nagtatanong at minsan ay binabangga ang ulo sa pader. Kinailangan siyang pigilan ng mga pulis pero paulit-ulit niyang sinasabing may mga taong sumusunod sa kanya ngunit tumangging sabihin kung sino. Kalaunan ay dumating ang mga investigador mula sa Alton para opisyal na arestuhin siya kaugnay ang pagpatay kay Lisa. Kumuha sila ng DNA, fingerprints at iba pang sample. Kinabukasan, Hunyo 10, halos 24 oras na mula nang madiskubre ang katawan ni Lisa ay tumanggi siyang magsalita. Ni pangalan niya ayaw niyang ibigay. Ang paulit-ulit niyang sinasabi ay gusto raw niyang pumasok sa trabaho kahit walang makakapagpatunay kung may trabaho nga ba siya. Sinabi rin niya na siya daw ay dissociated at dati nang binigyan ng gamot ng doktor. Humiling siya ng abogado kaya natigil ang investigasyon. Noong Hunyo 13, kinasuhan siya ng 2 bilang ng first-degree murder, 2 bilang ng intentional homicide para sa hindi pa isinisilang na sanggol, pati na mga kasong may kinalaman sa sasakyan at pagtatago ng krimen. Itinakda ang piyansa niya sa halos $2 million. Habang nakakulong, lalong lumala ang ugali ni DeAndre. Tumanggi siyang lumabas ng selda at nagbanta siya sa mga gwardya na puputulan daw niya sila ng ulo at hindi rin dumalo ito sa virtual court hearing noong Hunyo 14 kaya kinailangan siyang pilitin. Kalaunan, idineklara siyang mentally unfit to stand trial at ipinagamot muna sa state institution hanggang bumuti ang kanyang kalagayan. Dagdag pa rito, nagpasya ang Korte Suprema ng Illinois na ang hindi pa isinisilang ng bata ay hindi maituturing na hiwalay na biktima ng murder sa ilalim ng batas dahil dito nakaapekto ito sa kabuuang parusa ni DeAndre. Noong Enero 2024, umamin siya sa kanyang kasalanan at noong Enero 17 taong 2025, siya ay nahatulan ng 60 taon sa kulungan, 30 taon para sa murder charge, 20 taon para sa homicide
homicide at 10 taon para sa concealment of a homicidal death. Kailangang maglingkod muna siya ng hindi bababa sa 52 taon bago maging kwalipikado sa posibleng paglaya. Walang malinaw na dahilan kung bakit ginawa niya yon kay Lisa. May mga haka-haka na baka selos, stress o matagal ng pattern ng karahasan sa kanilang relasyon ang dahilan. Ngunit hanggang ngayon, misteryo pa rin ang tunay na motibo ni Deandre. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Mula sa trahedyang ito, isang malinaw na aral ang dapat nating tandaan na ang galit, selos at kawalan ng kontrol sa emosyon ay maaaring humantong sa hindi na maibabalik na pagkasira ng buhay. Hindi lang ng iba, kundi pati ng sarili. Kung may pinagdadaanan ka, humingi ng tulong bago pa mahuli ang lahat. At kung ikaw naman ay nasa isang relasyon na puno ng takot at pananakit, lumayo ka at ipaglaban mo ang iyong kaligtasan, lalo na kung may mga batang sangkot at umaasa sa iyo. Walang pagmamahal na karapat dapat ipaglaban kung kapalit nito ay iyong sariling buhay. At kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay maraming salamat ulit sa patuloy na panonood. Gaya ng dati ay i-comment mo naman kung anong oras mo to napanood at saan para alam naman namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.